Dear FM Radio, ako nga pala si Rico, 40 years old. 10 taon na kaming kasal ng aking asawa na si Marie. Mahal na mahal ko siya, kahit talagang huling-huli niya ang pika ko. Han? Tapos ka na ba maliko? Ano ba? Hindi pa. Nakita mong kakaumpisa ko lang. Tatanong ka na naman. Pwede bang pakiabot mo muna yung tuwalya? Kasi para mamaya hindi na kita tatawagin. Kasi pag tinatawag kita magpapabot ako ng tuwalya, lagi mo na lang di naririnig. Honey naman, ang init na naman ng ulo mo. Kaya nga hinayaan kitang maliko ngayon para mawala na yung init ng ulo mo, diba? Oh, ewan ko sa'yo. Ay, yan ka na naman, Marie. Sige na. Kunin mo na yung tuwalya. Ito na. Oh, ba't ito? Gamit na to Diba? Isang beses mo pala nagagamit yan. Sabi mo magtipid tayo sa mga ginagamit nating tuwalya. Diyos ko naman. Ani naman. Kaya ako nagkakatigyawat eh. Ikaw naman parang hindi pa naman 10 taon tayo nagsasama. Bago ka pa rin ba ng bago? Honey, kasi hindi ko kasi malaman kung ano ba yung susundin ko, ano ba yung gagawin ko sa mga utos mo. Sabi mo, magtipid tayo sa tuwalya, wag laban ng lapa. Tapos ito yung sa best mo parang nagagamit, ha? Tama na nga. Tama na. Sige na. Maliligo na ako. Ganito gawin mo. Pumunta ka doon sa kwarto, linisin mo muna yung mga hinigaan natin, at tapos pwedeng magluto ka na habang naliligo ako para pagtapos mo kakain na lang tayo, okay? O sige, honey. Basta ikaw, gagawin ko lahat. Sige na, dadrama ka pa eh. Hindi naman, honey. Sige na, maligo ka na. Ewan ko sa'yo, lagi na lang ganito, honey. Hay, nako! Sige, dito na ako, honey. Ay, nako. Sige na, oh. Basta siguraduhin mo masarap yung lulutuin mo para saktong-sakto yung pagligo ko, presko ko, tapos mabubusog ako, okay? Right away. Honey, masusunod. Hindi ko alam kung saan ako maiinis sa totoo lang. Ang bait ng asawa ko pero ang dami niyang sinasabi sa akin na para bang isa akong batang paslip na kailangan palaging bantay-bantay niya. Kahit nga hindi niya ako lambingin basta tumahimik lang siya. Honey, ito na, kompleto na yung mga bagahe mo. Tapos, nakaimpake na lahat yan. Meron itong label para hindi ka na malilito. Ito naman, Marie naman, para naman ginagawa mo kong bata nito. Lahat ng gamit ko may label. Tapos, pati tsinelas ko, sapatos ko, underwear ko, nakabalot. Ano ba naman yan? Nakakaya naman to pag nakita to ng mga kasamahan ko sa trabaho. Honey, ginagawa ko yan para syempre hindi ka na maghanap. Para isang hilahan na lang, isang dukutan na lang, para alam mo na kung ano yung gagamitin mo sa hindi. At ito pala, ayan, ito. Magbaong ka ng extra na plastic para ito dito mo lalagay yung mga labahin mo. Para pag nilabang ko yan, syempre marinis na ulit. Sige. Ilang araw lang ako mawawala, babalik din ako agad. Alam mo na may excursion kami, isang beses lang sa isang taon to. O siya, sige na, alis na ako, Han, ha? Wala pa namang, baka may nalilimutan ka. Wala naman, nandito na lahat sa bagay ko, di ba? Sabi mo, nandito na lahat, inimpake mo na lahat. Sige na, honey, ha? Alis na ako. Honey, saglit lang.
Ano ba yun? Hindi mo ba ako i-kiss? Oo nga pala. O sige na. Ingat ka ha. Chat-chat na lang tayo. O kaya pag may kailangan ka, may emergency dito, tawagan mo na lang ako. Sige, mag-iingat ka, honey, ha? Siyempre naman. O siya. O sige na. Malayo-layo pa yung pupuntahan namin eh. Okay? Sige, honey. Mag-iingat ka, ha? Oo. Sige na. Sige. Bye-bye. 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 Oo. Bye-bye nga. Grabe naman yan, Rico. Tignan mo naman yung ginawa sa'yo ng asawa mo. Para kang bata. Wag niyo na pansinin yan, Brad. Alam mo naman yung asawa ko masyadong maasikaso. Nasobrahan. Mo na, okay lang yan. Parang hindi naman yata okay. Kasi, hindi naman kayo mga bata, hindi naman kayo bagong kasal, pero tingnan mo naman yung sapatos mo, may pangalan, may label. Tingnan mo yung mga, pati yung toothbrush at toothpaste mo, nakalagay pa sa kung anik-anik. Oy, wala nakakatawa dito pare ha. Para nakakalalaki ka na. Pare naman, mas nakakatawa kasi. Mabuti sana kung kami lang makakakita nito mga ginagawa ng asawa mo sa'yo. Para ka masyadong baby, baby na mulag ka na eh. Ay nako. Kaya pag nagkakaasawa kayong dalawa, ikaw, Suneo, at ikaw din Damulag, pag nagkaasawa kayo, maintindihan yung ginagawa ng asawa ko sa akin. Ito si Marie, sinabihan ko na rin naman yan eh, na wag naman masyado, pero wala akong magagawa, asawa ko yan. Siyempre, pag kinontra ko yan, aawain lang naman ako, di ba? Isa lang ibig sabihin yan, Rico. Ano? Ano ibig sabihin? Mahina ka. Under the saya ka. Hoy, hindi ako under the saya. Nakikisama lang ako sa asawa ko. Siyempre, ayoko ng gulo. Pero, sige, wait lang ha. Diyan lang kayo. Bakit saan ka pupunta? Basta diyan lang kayo. Uy, bumalik ka dito, Rico! Pag-usapan natin yung mga nakabalot mong gamit! Oo nga, pag-asama muna natin. Manahimik kayo. Saglit, pinatawagan ako. Nakakainis. Ay, nako. Matawagan nga itong asawa ko. Teka. Wala. Teka. Yung mata. Hello? Wala pa pala. Ano? Hello po? Hello? Nasaan po yung misis ko? Sa ospital ito. Ano po? Sa ospital? Kasi ikaw ba yung mister ni Marie? Opo. Sino po ba itong kausap ko? Ako yung doktor dito sa ospital na pinagdarano sa asawa mo. Ikaw nalulungkot ka, sir. Tinatawagan ka namin, hindi ka namin makontak. Wala akong signal. Bakit po? Ano po ba nangyari sa asawa ko si Marie? Ako kayo magbibigla, mister. Kasi po, isinukod po dito ang inyong asawa. Iti-text ko po sa inyo at tatawagin ko po ulit kayo mamaya-maya para ibigay po yung book address po detalye na nangyari po sa asawa ninyo. Sige po, sir. Salamat po. Salamat po. Sige. Tatawagan ulit kita mamaya, sir. Salamat po. Hello? Ano nangyari? Ano nangyari kay Marie? Mga ka-vibes, wala na akong ginawa kundi punahin ang asawa ko. Hindi ko na pala siya natitigan ng maayos sa mata at nakakamusta. Kaya naman nung nalaman ko na may sakit ang asawa ko, ay ginawa ko ang lahat para itama ang mali ko at maipakita ko sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin.
Marie! 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 Aray! Magdahan-dahan ka naman, iho. Doktor po ba kayo dito? Oo, ako ang doktor dito. Ako si Dr. Mangkanor. Doc, Mangkanor, asan po ba dito yung pasyente si Marie de Guzman? Ayan siya, iho. Marie, okay ka lang ba, Marie? Marie! Iho, ikaw ba yung asawa nito ni Marie de Guzman? Opo, Doc. Ako nga po. Mabuti na parido ka agad. Ano po ba nangyari sa asawa ko, Doc? Kagabi kasi, iho. Isinugod ito dito sa ER, sa emergency room itong asawa mo si Marie, dahil bigla daw itong nawala ng malay. Magpahanggang ngayon ay medyo nanghihina pa siya, pero huwag kang mag-alala dahil meron na siyang nakarecover na kahit papano dahil naturukan na namin siya ng swero. Ganun po ba, Doc? Ano po bang nangyari sa asawa ko? Ano po bang karamdaman niya? Iho, mangunos dili ka lang, ha? Wala namang malalang sakit ang asawa mo. Dahil, gusto ko lang sabihin sa'yo na ang asawa mo si Mary ay may anemia. Ano po? Anemia? Ano bang ibig niyo sabihin? Paano niyo po nakuha yung anemia na yan? Ang ibig sabihin, iho, yung anemia na tinataglay ng iyong asawa, mababa ang kanyang red blood cells. Kailangan niyang iwasan ang stress at ingatan niya ang mga pagkilos niya para hindi siya masugatan basta-basta. At syempre, wag din masyadong papagurin ang kanyang katawan. At alam mo, malaking factor din sa kanya kasi kung bakit siya nagkaroon ng anemia. Yung mga pagpupuyat, yung pagod, at yung mga hindi naman kinakailangan na pagkilos na nakakabawa sa kung ano ang healthy habits niya. Siguro lagi mo rin siyang ini-stress, ano? Ano, hindi ka ba makapagsalita? Doc, medyo guilty po kasi ako dyan eh. Ay, ganun ba, iho? Sa totoo, gising ang asawa mo kanina pa nakikinig. Ay, gusto niya marinig yung sermon ko sa iyo. Sige, mag-usap muna kayo at ako'y magba-backward. Backward muna, konti dito sa kwarto. Pero hindi ako alis, ha, iho. Doc, pwede po ba lumabas muna kayo? Excuse me, ako ang may-ari ng ospital na ito. Ba't ako palalabasin mo? Doc, gusto lang po kasi kausapin ng masinsinan yung asawa ko. Pwede mo naman kausapin ng nandito ako para marinig ko kung ano mga pag-uusapan ninyo. Doc, napaka-chismoso mo naman. Hindi ako chismoso. Para naman bantayan ko kung ano ang monitoring ng asawa mo kasi gawa ng meron siyang swero, okay? Ganun mo ba, Doc? Sure po ba kayo? O sige na nga. Pero babalik din ako. May ISIS on you. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Doc, asawa ko to, Doc. Marie? Marie? Naririnig mo ba ako? Babe, naririnig mo ba ako? Rico, nandiyan ka na pala. Oo, babe. Nandito na ako. Akala ko pa, meron kayong excursion. Bakit nandito ka? Babe naman, tinatawagan ko yung cellphone mo eh. Iba sumagot eh. Si Doc ang sumagot. Sabi niya nandito ka daw, sinugod ka daw at bigla ka daw nahimatay. Babe, sorry. Babe, Rico, huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Babe, hindi ka okay. Tingnan mo, putlang-putla ka. Nakaswero ka. Sa 10 taon natin ang pagsasama, sa 10 taon natin kasalit, never kita nakitang tinurukan ng swero at na ospital, napunta sa ER. Babe, sorry. Babe, pasensya na rin. Kasi masyado akong naging OA sa pag-aalaga sa'yo. Napabayaan ko yung sarili ko. Babe, totoo yan. Napabayaan mo yung sarili mo dahil sa pag-iintindi mo sa akin. At siguro nakadagdag din sa sinapit mo ngayon. Masyado ko masungit sa'yo.
Lagi akong galit sa'yo. Lagi akong bad trip sa'yo. Kuwang-kuha mo yung gigil ko araw-araw, babe. Sorry. Sorry. Babe, huwag ka nang umiyak. Kasi, pag umiiyak ka, mas lalo akong nai-stress eh. Babe, patawarin mo ako, babe. Hindi ko sinasadya. Babe, huwag ka nang umiyak. Kasi pag umiyak ka, mas lalo akong lalalasig ka. Sorry. Babe, basta ipangako mo, hindi ka na magsusungit sa akin. Babe, naunahan mo lang ako sabihin pero kahit hindi mo sa akin sabihin yan, ay, pakiusap, gagawin ko talaga. Babaguhin ko lang. Ayoko mawala ka, babe. Babe, hindi pa naman ako mamamatay. Nahimatay lang ako. Pero hindi kita iiwan. Diba? Nagigilty kasi ako, baby. Kasi sa haba ng pagsasama natin, sa haba ng panahon na magkasal tayo, magkasawa tayo, walang araw na hindi kita sinungitan, walang araw na hindi kita binulyawan, walang araw na hindi kita sinigawan. Babe, sorry talaga. Babe, sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Babe, basta promise me, magbabago ka na ha. Kasi kahit na anong mangyari, kahit mainitin ang ulo mo, masungit ka, mahal na mahal pa rin kita. Talaga ba, babe? Nakakagilty naman. Babe, huwag ka nang umiyak. Babe. Babe, naiiyak din ako. Babe, huwag ka na umiyak. Naiiyak ako na tatapakan mo yung swero ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Babe, sorry talaga. Mahal na mahal kita. Babe, bakit tumigil yung makina? Ayan, okay na ulit. Akala ko Deadpool na ako eh. Babe, basta ang mapapangako ko sa'yo, mamahalin kita kahit sino ka pa. Mamahalin kita kahit ano ka pa. Dahil pinakasalan kita, tanggap ko kung ano ka. Pero sana bawasan mo yung init ng ulo mo, okay? Babe, promise, kahit mawalan ka pa ng boses, kakasigaw, okay lang, ikaw na sumigaw sa akin kahit para kasi si Mama Mia walang boses kaya hindi nakakapasok. Dinamay mo pa yung civilian, babe. Babe, sorry talaga. Mahal na mahal kita. Babe, I love you, babe. I love you. Tapos na ba kayo mag-usap? Ba't kayo nag-iiyakan? Tok, Ba't ka umiiyak? Doon ka naman pa kailan mo mag-iiyakan, mag-asawa naman kami dito. Ay, tinatanong ko lang naman, nakasigaw ka kagad. Kaya ako muna pabalik dito dahil gusto ko na siguraduhin na maayos kayo at maayos ang kondisyon ng kalusugan ng iyong asawa na si Marie. Dok, salamat po, Dok, ha. Dahil kundi po dahil sa inyo, baka napahamak po lalo yung asawa ko si Marie. Alam mo kami mga doktor, responsibilidad namin na siguraduhin na ligtas ang may alam. Ano po yung ligtas na may alam? Hindi, charot lang yon. Ibig ko sabihin sinisigurado namin na okay ang aming mga pasyente, di ba? Okay ka na ba, Marie? salamat po, Tok. Umiigi-igi na po ang pakiramdam ko. Okay. Maigi naman. At meron nga pala ako dito mga nireseta sa'yo. Ito hindi naman to kinakailangan talaga na inumin mo na matagal. Ang importante dito ay mainom mo dahil para madagdagan ang iyong blood count. Dahil nga meron kang anemia para bumalik na ulit ang iyong sigla. At siguraduhin mo na iinumin mo lahat ito at magiging healthy habit na ang iyong gagawin. Mag-exercise, kumain ng tama, at lalong-lalo huwag kang magpapaka-stress.
Opo, Dok. Narinig mo yon, ha, Rico? Opo, Dok. Oh, wag mong bibigyan ng stress ang asawa mo. Dahil pag hindi, i-stress ko yung bumbunan mo. Opo, Dok. Teka nga lang, Dok. Teka lang. Bakit mo ganyan kayo magsalita? Bakit ba? Ano pakialam mo? Ano pa kailan mo, Dok? Ba't kayo nangihimasok sa aming mag-asawa? Pamangkin ko kasi ang anak mo ay asawa mo. Ganun po ba? Oo. O ano ngayon? Surprise ka ba? Ay, hindi naman po. Babe, tito ko kasi yan si Doc Manganor. Pero, babe yung usapan natin, basta, ikaw at ako, habang buhay. Ikaw at ako habang buhay. Promise, magbabago na ako. Siguraduhin mo para mahaba din ang pagsasama natin. I love you. I love you, babe. Ikaw at ako habang buhay. I love you. I love you. I love you. Go. Grabe naman yon! Mga ka-vibes, inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Rico sa Ang Drama Mo Live! Grabe naman, kwento ng mag-asawa, kwento ng isang asawa na laging mainit ang dugo at ulo sa kanyang misis. Magaling sa ibang tao pero pagdating sa sariling asawa, ngani! Bakit kaya? Anong meron? Ikaw ba ka-vibes ganyan ka sa asawa mo o sa jowa mo? Na simpleng bagay lang ay kinaiinisan mo at kuhang-kuha niya ang pika mo, o di ba? Bakit ganon? Nakita ko naman dito sa kwento ni Rico at ni Marie, sa dalawang mag-asawang to, may diferensya dito kasi si Rico, di ba? Lagi nilang mainit ang kanyang dugo, konting kibot, umiinit ang ulo, konting kibot, binubulyawan niya yung kanyang asawa. Which is, hindi dapat ganun. Which is, hindi naman tama yung ganun, di ba? Asawa mo yan eh. Kung tutusin, 10 taon na silang magkasama at namumuhay mag-asawa. Pero hindi niya pa rin nakukuha yung tamang timpla kung paano pakikisamahan yung asawa niyang si Marie. At ang lagi niyang response sa mga interaksyon nilang dalawa, lagi niyang pinagtataasan ng boses, sinisigawan at sinusungitan yung kanyang asawa. Kahit na ba, siya inaasikaso na nito. Ultimo yung lalamunin at isusubo na lang sa kanya. At yung mga susuotin ay isusuot na lang din sa kanya. Grabe naman yun, di ba? Parang ka nang palaki ng bonji. Bakit kaya? Siguro ito, nakikita lang ng tito mong Kiko na hindi pa kasi napagtatanto nitong lalaki na si Rico yung kahalagaan at importansya ng presensya ng kanyang asawang si Marie. Tama. Amen po ba? Amen. Bandang huli. Sa dulo ng kwento, nung nawala ng malay si Marie, nung nasugod sa ospital, biglang natalaugan si Rico, di ba? Nakita niya yung importansya ng kanyang asawa at napagtanto niya, buti na lang, napagtanto niya yung kanyang mga pagkakamali. Gaya na dyan yung pagbulyaw, pagsusungit at pag-iinit niya ng ulo sa kanyang asawa. Kahit naman walang magandang dahilan, ginagawa niya pa rin. Eto, di ba? Siguro napag-isip-isip niya, naku, pag nawala yung asawa ko, paano na lang ako? Pag nawala yung asawa ko, sino mag-aasikaso sa akin? Pag nawala yung asawa ko, how do I live without you? Di ba? Ganon tayo talaga eh. Kapag ang isang bagay o isang tao ay hindi nawala sa ating piling, hindi natin mapagtatanto kung ano yung kahalagaan nito at importansya sa ating buhay. Pero once na nawala na ito, doon natin mapag-iisip-isip na, dapat pala hindi ko siya ginawa ng ganito. Dapat pala hindi ko siya pinagsalitaan. Dapat pala hindi ko ginawa sa kanya to. Di ba? Doon natin mapagtatanto sa bandang huli. Lahat ng mga pagsisisi, lahat ng mga regret, di ba? Doon lahat papasok sa atin. Doon lahat natin mapagtatanto at ma-absorb kung kailan wala na. Di ba? Hintay pa ba natin dumating yung punto na gano'n, ka-vibes? Na kung kailan wala na yung isang tao na ating hindi binibigyan pahalaga nung nabubuhay pa o kasama pa natin siya? Di ba? Kaya habang nandiyan pa yung ating mahal sa buhay, lalong-lalo na yung ating asawa o jowa,
bigyan natin ng importansya yung kanyang presensya. Bigyan natin ng halaga. Ultimo yung kaliit-liit at katiting na kanyang ginagawang effort para sa atin. Di ba? So kanino natin hahanapin yung pagmamahal na dapat nakikita natin o na-appreciate natin sa ating asawa o sa ating jowa? Sa ibang tao? Hindi yung ganun, uy! Bakit mo pa pinakasalan? Kung gagawin mo lang din palang katawa-tawa o gagawin o aalipinihi hotdog. Aalipihinin. Tama ba ako? Gagawin mo lang alipin, utusan. Eh di sana hindi ka na nag-asawa. Sana nag-hire ka na lang ng katulong, di ba? Kung katulong lang din pala at alipin ang gusto mo. Walang niya ka. Huwag ganon, oy! Ganda naman ito. Ano, si Gigo Kalikot. Si Tito Bong Gigo may nakikita maganda sa labas ng boot namin. Mas umiksi pa yung buhok. Ang juicy niya, ha? Ang juicy niya. Grabe. HR para namin. Si Ma'am Che Gabis, oh, ganda talaga. Grabe, di ba? Palabangan natin. Ma'am Che Gabis, ganda. O di ba? Gaya niyan. Ang isang babae, nagbo-blooming. Kaya gaya ng aming HR ni si Ma'am Che Gabis. Nagbo-blooming ang isang babae kapag binibigyan ng pahalaga at pagmamahal ng sapat-sapat. Minsan nga, sobra-sobra pa ng kanyang asawa. Di ba? Nagmamanifest sa mukha ng tao eh. O vice versa, sa mukha naman o sa itsura ng lalaki. Kapag minamahal siya ng todo-todo ng babae, ganun din, nagmamanifest din yan. Blooming. Di ba? Laging happy. Hindi siya mukhang rugged. Mukhang rugged! Kaya dapat, bigyan natin ng halaga at importansya ang ating mga asawa, ang ating karelasyon. Di ba? Walang maliit sa kanilang mga ginagawang effort sa pagpapakita at pagpaparamdam ng kanilang pagmamahal para sa atin. Kaya hanggat hindi pa huli ang lahat, suklian po natin ng pagmamahal din at ng appreciation. Yan lang naman ang gusto ng ating mga karelasyon di ba? Appreciation lang naman sa mga bagay na kanilang ginagawa para sa atin. Madalas, hindi natin napapansin yun, di ba? Hindi natin napapansin na yung effort na ginagawa nito, hindi kayang gawin ng ibang tao to para sa akin. Pero itong asawa ko, itong jowa ko, grabe, kahit wala siyang tulog, kahit wala siyang kain, kahit wala naman tira para sa kanya, basta may paramdam niya lang ang kanyang pagmamahal para sa akin. Di ba? Bonggang-bongga na yun! Dapat ganun. Kaya naman sa lahat ng ating mga ka-vibes, na kung todo magsukli ng kanilang pagmamahal at appreciation para sa kanilang mga karelasyon at asawa, mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. You deserve more. Don't settle for less. Ala! Don't settle for less. Piliin natin ang tao na kayang ibigay at i-reciprocate ang pagmamahal na ating ibinibigay para sa kanya. Di ba? Huwag tayo doon sa tao na kailangan lang tayo dahil mahal tayo. Gusto niyo? At wag din tayo sa taong mahal tayo dahil kailangan lang tayo. Dapat hindi lang isa yan. Dapat 2-in-1 yan. Di ba, Kichi? 2-in-1. Dapat dalawa yan. Combined. Mahal at kailangan. Mahal na mahal kita. Kaya kailangan kita. Kailangan kita dahil mahal na mahal kita. Ganon! Di ba? Ang sarap na ganun pakiramdam. Wala kang ibang option. Dapat 2-in-1. Dapat all-in-1. O, di ba? At sa lahat ng ating mga ka-vibes na ngayon nanonood sa ating YouTube Live, syempre, bigyan muna natin ng pansin ng mga yan dahil naghihintay sila ng pa-shoutout at gusto lang din malaman ni Gigo Kalikot kung ano ang kanilang opinion, suwesyon at violent reaction para sa ating Ang Drama Mo Live. Sabi ni William Mortel, good morning DJ Gico. At ganoon din si Arv, sabi niya, Doc Manganor. Beshe! Ingatan mo si Marie Rico. Hayaan mo na yung tropa mong alien. Loko-loko. Kaya niya na mag-isa uminom. Di ba? Para sa mga mag-asawa dyan, lagi niyong tatandaan na kahit kasal kayo ay always give and take at magbayanihan kayo. Parang eat bulaga. Ganon. Sabi ni Arj Espina. Loko-loko to. Ay, magandang umaga po sa inyo. Si Louie Basco, sabi niya, hello po DJ Gico, pabati naman po. Birthday ko kahapon. Si Louie Basco. Louie Basco, happy birthday! Happy birthday! Diba? Belated happy birthday sa'yo. Anong ganap? Baka meron ka pa sampal.
At sa lahat ng mga nag-birthday at nagbe-birthday ngayon, happy birthday! Sana ay madubad ang inyong mga kahilingan. Siksik, liglig at umapaw na biyaya ang para sa inyo, di ba? At ka-vibes! Shoutout po sa ating mga ka-vibes na nasa kani-kanilang mga biyahe. Yung mga biyaheng Cubao to Batangas, Monumento to Balagtas, Alabang, papuntang Ayala at Pitex, papuntang Baguio. Ganon din yung mga papuntang La Union o mula La Union, papuntang Manila. O diba, palagpakan nyo yung mga bus line nyo. Bus line! Grabe yun. Sa lahat ng mga bus station, tayong pinapakinggan ha. Grabe! Ngani! Siyempre, shoutout natin yan. Lahat ng mga bus line, mga driver at konduktor na bumabiyahe sa kaabaan ng PTEX at EDSA Bus Carousel. Magandang umaga po sa inyo mga gilagid! Hindi rin magpapauling yung mga ka-vibes natin na driver at barker sa lahat ng mga jeepney, sa lahat ng mga terminal sa buong Metro at Mega Manila. Hindi rin magpapauling yung mga driver ng tricycle at pedicab. Lalong-lalo na yung mga pedicab driver sa Villa Antonina, sa San Nicolas II, Bacoor, Etiba! Hindi rin magbabuli yung mga ka-vibes natin na MMDA constables na habang sila'y namamahinga, nakikipagbalita muna sa kanilang mga karelyebo sa pagmamando ng traffic, ay nakikinig sa programang Rampa. Maraming salamat po sa inyo. Hindi rin magbabuli mga FX, Grab at taxi drivers. Magandang umaga sa inyong mga FX! Magandang umaga din sa lahat ng mga kawani ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga barangay staff. Ganoon din kinakagawad at kapitan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre sa mga PDEA agent at sa mga nadampot ninyo, magbago na kayo. Osa, ramba muna tayo for more good vibe music dahil hanggang alas 12 nyo pa rin mapapakinggan ang Tito Mong Kiko sa radyo, di ba? Para sa programang Rampa! Ano pa? Huy! Kung hindi nyo kami napapakinggan sa radyo, pwede nyo kaming i-download ang aming official mobile app, FM Radio Manila, via Google Play Store. Libre lang po yan. At meron din po kaming social media accounts sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Hanapin nyo lamang 92.3 FM Radio Manila. At itapay nyo na rin ang social media accounts din Tito Mong Kiko, DJ Kiko Kalikot sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Dahil hindi mag-like, share, follow, subscribe, alam nyo na yan, pangit. Osa! Ngarag na naman ang alamunan ng Tito Mong Kiko. Mamaya wala tayong boss. Hanggang alas 12 pa rin tayo na Rampa for more good vibe music at kwentuhan kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Diyos ko, wala na talaga. Kiko Kalikot na lagi nagpapaalala. Kung sa tingin mo mas angat ka sa iba, bakit hindi mo ituloy-tuloy hanggang langit? Buwisit ka! Ano na papanood ko yung sarili ko sa YouTube? Ang gwapo ko! Sarili buwan naman ko, Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Ang oras, 10:47 na, pinakikinggan dahil totoong tunog, number 1. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo.